Ang ganda ng eksena. Mukhang sobrang yaman o makapangyarihan sila. Anong ginagawa nila rito na nagdarasal? Baka may malalim at madilim na sikreto sila. Ang buhay ng mayayaman, ano? Sino ba ang makakaintindi sa kanila? Ang iyong mananampalataya, Claire ay nananalangin para sa iyong patnubay. Tulungan mo po akong makasama muli ang aking ama sa lalong madaling panahon. Claire, magpapakita ako ng magic trick para sa iyo, anak. Tada! Ang rebulto ng anghel na tagapagbantay na ito ay gawa ng sariling kamay ng iyong tatay. Naway lagi nitong bantayan ng ating Claire. Panatilihing ligtas at maayos, malayo sa sakit at kapahamakan. Hayaan mong isuot ko ito para sa iyo. Salamat tatay, isusuot ko ito araw-araw pangako. Ay, ang bag ko! Tulong! May saklolo ba diyan? Ginoo! Pakiusap! Pakiusap! Kailangan ninyo akong tulungan. Nasa bag na yon ang perang pampagamot sa asawa ko. Ang anak ninyong babae, ako na ang bahala sa kanya. Hinto, tumigil ka diyan. Hinto. Hinto. Claire. 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 Ginoo, nakita niyo ba ang anak kong babae? Ganito kataas. May dalawang maliit na tirintas. Nakasuot ng coat na may bulaklak na disenyo. Hindi ko napansin. Salamat. Ginoo, nakita niyo ba ang isang maliit na batang babae? Ganito kataas. May tirintas. Nakasuot ng coat na may bulaklak. Wala. Claire. 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 Binibining Sterling. Nahanap na namin siya. Nakumpirma na namin sa pamamagitan ng pagsusuri ng DNA na si Arthur Miller mula sa nayon ng kahoy, ang iyong tunay na biolohikal na ama. Napakaganda naman. Kevin, mag-donate ng 10 milyong piso sa templo para ibalik ang rebulto. Binibining Sterling. Ang matandang lalaking nag-iipon ng basura sa unahan, ang iyong ama. Karamihan sa mga tao ay umuuwi ng tagumpay. Binibining Sterling, bilyonaryo ka. Itinayo mo ang Sterling Group mula sa wala, kaya bakit? Ganito ang suot mo? Nakita ko na ang pinakamasama sa mga tao. Kahit na siya ang aking biolohikal na ama, may 20 taong distansya sa pagitan namin. Sa pagtatago lamang ng aking pagkakakilanlan, makikita ko ang kanyang tunay na puso. Kung may mangyari man, pindutin ang butones sa gilid. Dadalhin ko agad ang security team. Halika rito. Hayaan mong isuot ko ito para sa'yo. Ang ganda. So may bagong pamilya na pala siya. Ev, ikaw na naman, matandang lalaki. Lumayo ka sa anak ko. Hindi. Nagkakamali ka. Hindi iyon ang iniisip mo. Miss ko lang talaga ang anak ko. Noong nawala siya. Halos kasing edad niya ang bata. Grabe, sira ulo. Tara na. 20 taon. 20 taon, hinahanap-hanap kita. Claire, nandyan ka pa ba saan man? Kamusta ka? Tatay, Ikaw ay Claire? Ang kwintas ng anghel na tagapagbantay. At ang rebulto ng anghel na tagapagbantay, ginawa ko ang mga ito para sa iyo. Para bantayan ang Claire natin. Para panatilihing ligtas at maayos ka, palagi. Malayo sa sakit at kapahamakan. Ako. Nanaginip ba ako ngayon? Ikaw talaga? Claire. Claire. Saan ka ba nandoon sa lahat ng panahon? Hinahanap kita ng matagal na 20 taon. Miss kita sa araw-araw.
Claire, tingnan ko nga ang itsura mo. Ang mga luha niya at ang sakit niya mukhang totoo. Pero hindi iyon sapat para ipakita sa akin kung sino talaga siya. Claire, medyo magulo ang lugar. Pero huwag kang mag-alala. Bukas, dadalhin kita sa palengke. Bibili tayo ng mga gamit para sa'yo. Pangako ko sa'yo, magiging komportable ka dito. Walang pera para sa pang-araw-araw. Pera para hanapin ako? Ganoon ba talaga ang halaga ko? Oh, tama. Claire, paano mo napagdaanan ang mga taon? Oh, ako. Matinding sakit ang dumapo sa akin pagkatapos akong makuha. Akala nila ako'y napakabigat na pasanin, kaya iniwan lang ako sa tabi ng kalsada. Hindi ko mahanap ang daan pa uwi, kaya napagala-gala lang ako. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang tagalinis ng kalsada, para lang makaraos. Maghintay ka rito. Hintayin mong ako'y bumalik. Gaya nga ng inaasahan ko, walang gustong magkaroon ng kamag-anak na walang-wala. Dapat na lang umalis ako. Claire? Ano ba ang mga ito? Ikaw siguro ang anak ni Arthur? Wow, Napakaganda mo. Kunin mo ito. Ito'y munting bagay mula sa Ginoong Evans. Gamitin mo para bumalik ang lakas mo. Claire, tingnan mo ang dala ng Ginoong Davis para sa iyo. Ito'y inasado na karne na ginawa ko noong nakaraang taon. Masarap. Tingnan mo kung gaano kapayat. Hindi ka siguro nakakakain ng maayos nitong mga nakaraang taon. Matagal na panahon na ang nakalipas, mula nang may nagmalasakit sa akin ng ganito. Talaga, hindi ko ito kailangan. Hindi. Claire, tanggapin mo na lang. Ang dalawang ito ay mga matalikong kaibigan na kasama ko sa paglikom ng basura. Kung sa tingin mo ay napakahirap ng pagiging tagalinis ng kalsada, umuka lang. Ang tatay mo ay aalagaan ka habang buhay. Nitong mga nakaraang taon, ang mga tao sa paligid ko ay nagmalasakit lamang sa aking kayamanan at katayuan. Walang nagtanong kung ako'y nahihirapan. Tanging tatay lang ang nagtatanong kung ako'y napapagod. Paano ko mapagdudahan ang pagmamahal niya? Tatay, pasensya na. Ako, Sige na. Ano ang ipinapasensya mo? Ang pagbabalik mo ang pinakamahalaga. Hoy, ikaw, ano ang ginagawa mo? Hoy, sige na, tumayo ka. tatay, pasensya na. Nagsinungaling ako sa iyo. Hindi ako talaga tagalinis ng kalsada. Sa katunayan, ako ay... Sa totoo lang, ako. Oo nga, Arthur. Hindi ba handaan para sa sanggol ng apo mo ngayon? Tama. Kailan pa nagkaroon ng apo ang tatay ko? Cleo, handaan para sa sanggol ng anak ni Tommy ngayon. Ginagawa sa dulo ng nayon, sa silangan. Sino si Tommy? Anak ng kapatid ko. Namatay ang kapatid ko ng maaga dahil sa aksidente. Kaya kinuha ko siya at pinalaki. Mas bata siya sa'yo ng 1 taon. Kapatid mo siya. Kapatid? Ang handaan para sa sanggol ay perpektong pagkakataon para malaman kung pera lang ang iniintindi niya, hindi ang tao. Salamat. Pasok kayo? Oh, ikaw. Matigas ang ulo mo talaga. Sabihin ko na, dadalhin kita sa pamilihan ng magsasaka para bumili ng magandang damit. Pero pinilit mong suot ang uniform mo sa trabaho. Tatay, medyo bago pa ang mga damit na ito. Ayos na ayos ang mga ito. Kapag inalis mo lahat ng magandang pagkukunwari, makikita mo ang tunay na ugali ng mga tao. Ginoong Smith. Arthur Miller. Kapag may party kami, dumadating ka agad para umamoy. Takot kang hindi makakain ha? Saan mo hinukay ang basurahan na ito? Sa imburnal. Napakapangit ng suot. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng buong nayon? Hindi ba sapat na dumating ka para maging pabigay? Dinala mo pa ang tagalinis ng kalsada? Nagba-baby shower kami. Hindi charity buffet para sa mga pulubi. Oy, hindi ganon. Ito ang anak ko. Tama na. Nasaan ang regalo sa handaan para sa sanggol? Tinuturing mo kami bilang pulubi? Napakanipis ng gintong pulseras na ito
Hangin lang puputol. Hindi. Sumirit ang presyo ng ginto ngayong taon. Nag-ipon ako ng basura ng mahigit kalahating taon para lang mabili ang isang pulseras na ito. Sa tingin ko makasarili ka lang. Alam ng lahat sa nayon ginagastos mo ang huling sentimo para hanapin ang anak mo. Ang pag-aasawa ng Chloe sa pamilya mo ang pinakamalaking kamalasan sa mundo. Ang ilang tao sanay na sa pagiging mahirap, kahit ang mga regalo nila ay nakakahiya. Ang gintong locket mula sa Ginoong Jones ay tunay, purong ginto. Tignan mo ang binigay ng manugang ko. Parang buhok lang ang kapal. Tama ang pagtatago ko ng pagkatao. Ang pagiging kamag-anak ng mga mapagmataas. Mababaw na tao ay walang iba kundi problema. Hoy, malamig sa labas. Bakit mo dinala ang bata sa labas? Tatay, nandito ka. Bakit nandito lahat sa labas? Tignan mo. Ito ang regalo sa handaan para sa sanggol ng tatay mo para sa anak mo. Paano niya naglakas loob magbigay ng napakanipis? Halatang hindi niya iginagalang ka. Tatay, ibalik mo ang pulseras na ito. Hindi ko gusto ito. Itong si Tommy Miller, hindi lang tumatayo para kay tatay. Ang akala pa ay mumurahin ang regalo. Napaka-snob nitong kapatid na ito. Talaga. Tatay, napakahirap ng pagtitinda ng bakal at sa wakas ay nakapag-ipon ka ng pera. Paano mo ito nagastos? Itago mo na lang ang pera para makapaghanap ka pa kay Claire. Tommy Miller, isang bagay na ang tatay mo ay kuripot, pero ikaw, kakampi mo pa ang iba laban sa sarili mong pamilya. 20 taon na siyang nawawala at hindi naman lalaki. Ano pa ang saysay ng paghahanap sa kanya? May dahilan siguro si Tommy sa paggawa nito. Ito ang pangarap ng tatay ko sa buong buhay niya. Itong pulseras na ito, hindi ako yayaman dito. Pero makakatulong ito para matupad ang pangarap ng tatay ko. Kaya, hindi ko matatanggap ang pulseras na ito. Mali ako. Nasinisi ko si Tommy. Tommy. Ngayon ay baby shower ng apo ko at bilang lolo niya, dapat gawin ko ang inaasahan at gagawin ko. Bukod pa riyan, ang kapatid mong si Claire ay nakabalik na. Kanina lang nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ito ang anak kong babae, si Claire. Ikaw? Claire? Tommy. Claire? Claire! Nakabalik ka na rin! Namumutok ang mga kamay ni tatay sa taglamig at nagbabalat ang balat niya sa tag-init. Pero hindi siya sumuko sa iyo kahit isang saglit at hinanap ka niya sa loob ng 20 taon. Mula ngayon, ating alagaan ng mabuti si tatay. Siya? Akala ko kung anong kayamanan. Yung kay Arthur Miller na inisip ng napakatagal ay isa lang palang tagalinis ng kalsada. Ang isa nagwawalis ng basura, ang isa naman nagtitinda ng bakal, bagay na bagay sila. Ang babaeng ito malamang hindi nagtagumpay sa labas, kaya umuwi na lang para maging pabigat sa pamilya, di ba? Itong si Arthur Miller, Napakadukha na niya, at may dukha pang anak na babae. Magugutom sila. Tatay, kakabalik lang ni Claire, kaya huwag kang masyadong magsalita. Wala kang karapatang makialam. Maraming tao ang nanonood, hindi ba ikaw ang pinakamahalaga ang mukha? Hindi na kita kakausapin. Tatay, Claire. Pasok na tayo para sa handaan. Tara na. Tatay, Claire, hindi dito dapat kayo umupo. Palipat-lipat po kayo ng upuan. Mukhang hinahamak pa rin niya tayo. Sige na, tatay. Hindi ka magatindang pakiramdam. Hindi dapat na umupo ka sa may hangin. Claire, makinig ka sa kapatid mo. Maalalahanin siya. Marunong siyang mag-alaga ng tao. Parang masyado akong naging mapanghusga sa mga tao. Tommy, pasok ka, bilisan mo. Hindi tumitigil ang pag-iyak ng bata. Hindi kayang mag-isa ni Chloe. Sige, pupunta ako agad. Tatay, Claire, umupo ka na. Titingnan ko ang bata. Sige. Tingnan mo kung ano ang problema. Kevin, ipaghanda mo agad ang 5 milyong piso sa cash at ang titulo sa penthouse sa tabing ilog sa downtown. I-deliver mo ito sa pamilya Smith sa loob ng 10 minuto. Parang nakapasa sila. Congratulations, Binibining Sterling. Tatay. Ginoong Brown, mangyaring,
Umupo ka sa upuan ng karangalan dito. Ikaw ang pinakaparangal na bisita. Ang upuan na ito ay pinunasan para sa iyo. Walang kahit anong dumi. Umalis ka dito. Huwag mong gambalain ang paningin ng Ginoong Brown. May mga bakanting upuan dito. Bakit hindi kami makaupo? Sa tingin mo, karapat-dapat kang umupo sa parehong mesa ng Ginoong Brown? Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo sa salamin. May dala kami ng regalo. Paano mo kami patuloy na pinapanatili na nakatayo dito? Sa ganoong kaliit na regalo, ang nararapat sa inyo ay upuan doon. Sa mesa ng aso, iyan ang una. Tama. Sino ang nagbibigay ng ganoong kaliit na gintong pulseres? Napakamura. Nagpapakain pa rin ng libre. Ang pulseras ay maliit man, pero ito ay bukal sa puso ng tatay ko. Paano mo kami hinahamak ng ganito? Ang basura na hinukay mo sa scrapyard, paano ito makakapareho sa 1-ounce gintong locket na ibinigay ng Ginoong Brown? Tanging ang taong mahirap ng 3 henerasyon ay magtatago ng basura na ganoon. Binibining Sterling. Ang ganoong mapait, maliit na kamag-anak ay hindi nararapat sa regalong 10 milyong piso mo. Bibigyan ko ang mga Smith ng isa pang pagkakataon. Kung makapasa sila sa pagsubok, gagawin ko ang lahat para suportahan sila. Kung hindi, maghihiwalay kami. Malinis na paghihiwalay, para sa magpakailanman. Ginoong Smith, kung ang regalo ng tatay ko ay hindi sapat para sa iyo, gusto mo bang makita ang inihanda ko? Huwag mong sabihin na ito ay isa pang plastic trinket hinukay sa basura. Ang pamilya Brown ay hindi tumatanggap ng basura. Akala ko pa nga ay espesyal ito. Hindi ba ito ay bowl ng pulubi? Ginoong Smith, ang bowl na ito ay regalo sa pagdiriwang para sa sanggol na espesyal kong inihanda. Ito ay simbolo na ang bata ay hindi magkukulang sa pagkain o damit at magkakaroon ng kapayapaan at kaligtasan taon-taon. Nagbibigay ng sirang bowl sa pagdiriwang para sa sanggol. Hindi ba iyon ay pagsumpa sa bata na lumaki at mamalamos ng pagkain? Napakamasama naman. Sadyang ginugulo mo ba ako? Tingnan mo ang aking handaan. Australian lobster, $8,000. At ang king crab na ito, kahit $12,000. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ang dala mo para sa akin? Isang sirang bowl ng pulubi. Claire, kung bibigyan mo ng bowl, kahit bago, paano magiging regalo ang sirang bowl? Tatay, ang bowl na ito ay walang katumbas na halaga. Ginoong Smith, sigurado ka ba na hindi mo ito tatanggap? Tanggapin mo? Tanggapin mo ang puwit ko. Tanggapin mo ang sirang bowl mo. At umalis ka dito. Sige, basag mo ito. Huwag mong sabihin na hindi ko nagbabala. Regret? Ako, Richard Smith. Hindi alam kahit ang kahulugan ng salitang regret. Karapat-dapat sa kanila. Sinong nagsabi sa kanila na magbigay ng sirang bowl? Ang mga Smith ay mga taong mababa, walang kahihiyan. Hindi na sila maaaring iligtas. Naintindihan, Binibining Sterling. Susunduin ko kaagad. May mga tao na may pagkakataon na makalapit sa isang top-tier tycoon pero nasayang nila. Ginagawa nila ang malaki sa maliit. Sila ay talagang hindi na matutulungan na tanga. Ang gago talaga. Ano pang hinihintay mo? Palabas mo sila. Huwag mong babuyan ang bahay ko. Ha? Ano yon? Ginto. Ginto. Hoy. Wow, ginto. Ginto talaga. Gintong mangkok? Solidong ginto. Gintong mangkok? Ito. Paano posible ito? Solidong ginto? Sabi ko sa'yo, magsisisi ka. Diyos ko, ginto talaga. Tingnan mo ang kalidad. Mahigit 1 milyong piso ang halaga. Hindi pwede. Tagalinis lang ng kalsada siya. Saan niya kukunin ang pera para sa gintong mangkok? Gintong pinahiran lang yan na basura. Tagalinis lang ng kalsada si Claire. Ni bagong damit, hindi niya mabili. Paano siya makakuha ng gintong mangkok? Hindi ko pwedeng palabasin niya ako. Oo. Saan mo nakuha ang gintong mangkok? Kinuha mo lang yan habang naghahalungkat ng basura. Gintong pinahiran lang na basura. Kayong mga tao lumampas na. Tatay, huwag kang mag-alala. Dahil hindi tayo talaga welcome dito. Umalis na lang tayo. Teka, sino ang nag-utos na pwede kang umalis? Ano ang ibig mong sabihin? Akala mo pwede kang umalis ng palihim pagkatapos ng ginawa mo? Makinig kayo, ang gintong locket namin ay nawawala.
Ngayon, hanggat hindi mo ito ipinapaliwanag, ni isa sa inyo hindi aalis sa bakuran. Nanay, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi pwedeng kunin ni tatay ang locket. Hoy, Ikaw, Walang utang na loob. Kung patuloy kang kakampi sa mga dayuhan, papakasal ko kay Chloe para hiwalayan ka. honey, ano ang nangyayari? Honey, habang tinitingnan ko ang mga regalo sa handaan para sa sanggol, napansin ko na nawawala ang gintong locket ni Ginoong Brown. Ang bagay na yon ay nagkakahalaga ng 10,000 piso. Nawala ang gintong locket? Sigurado ka ba na tiningnan mo ng maayos? Noong tinatanggap namin ang mga regalo, siya lang, Arthur Miller, ang nag-iikot-ikot sa mga kahon ng regalo. Sino pa kaya ang pwedeng gumawa? So, pinagbibintangan mo na ninakaw ng tatay ko? Hindi lang pagbibintangan. Sigurado yon. Magnakaw sa handaan para sa sanggol ng sarili mong apo. Ang lakas ng loob mo. Wala kang hiya. Eksakto. Tignan mo ang damit na suot niya. Nanghihingi sa amin. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginawa niya sa likod? Ano pang masasamang bagay ang ginawa niya? Wala talagang hiya. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ako, Arthur Miller. Maaaring mahirap, pero mayroon akong dignidad. Pinagbibintangan ako na ninakaw sa handaan para sa sanggol ng sarili kong apo. Yon ay bagay na hindi ko kailanman gagawin. Ang dignidad mo ay walang halaga. Ang dignidad mo ba ay makakapagpakain sa pamilya? Tommy ay hindi kailanman ang tunay mong anak. Ngayong bumalik ang anak mo, ninakaw mo ang locket para tulungan siya. Makatwiran yon. Tignan mo sila. Nakasuot ng mga basahan, magkasabay na nagpapanggap. Ang galing ng pagtatanghal. Akala mo ba tanga kami? imposible. Ang tatay ko ay hindi ganoong klaseng tao. Hindi naiintindihan ng mga kabataan. Kapag mahirap ang tao, nagiging malambot ang buto. Ang kahit anong hiya ay nawawala. Kahit anong walang hiya ang pwedeng gawin ng walang pag-aalala. Arthur Miller, hindi ko tatanggapin na mayroon akong magnanakaw na kamag-anak. Ang apo ko ay napalad sa pinakamasamang kapalaran na magkaroon ng lolo na mahilig sa nakaw. Paninirang puri ito, pambabatikos, masamang kasinungalingan. Lahat, ako, Claire Sterling, ay hindi mahirap sa loob ng maraming taon. Ha? Hoy, sino? Sino ba kayo? Nakapasok kayo dito. Tatawag ako ng pulis. Binibining Sterling. Nasugatan ka ba? Okay lang ako. Dalhin ang tatay ko sa ospital sa lungsod ngayon. Kausapin ang pinakamahusay na neurologist. Hindi ko pinapansin ang gastos. Panatilihin lang siyang buhay. Team 1, stretcher handa. Ang helicopter ay darating sa 20 minuto at bababa sa palaruan ng paaralan sa Nayon. Sabihan ng Director Adams sa ospital sa lungsod. Maghanda ng OR. Helicopter? Sino ang gusto mong lokohin? Kevin, ikaw at ang team, ilabas ang tatay ko dito una. Ako ang bahala sa iba. Gagawin ko. Tatay, tibayan mo. Sasama ako sa inyo. Hindi ka pupunta kahit saan. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Hindi sila mukhang mapagkakatiwalaan. Huwara, paano kung sila ay isang uri ng scam ring? Tama. Tommy, nawala ba ang isip mo? Ang tatay mo ay sinubukan patayin ang sarili. Hindi iyon problema natin. Kung sumama ka sa kanila, paano kung subukan nilang ipasa ito sa iyo? Kung hindi mo ginawa ang tatay ko para sa pagnanakaw, hindi siya napilitan sa ganito. Siya ang may sticky fingers. Wala akong pakialam. Aray! Pangahas mong sinuntok ang asawa ko. Lalabanan kita. Aray! Paano mo masuntok ang isang tao? Ikaw, babae, nabaliw. Pangahas mong sinuntok ako. Magpapa-medical exam ako. Magpapa-report ako. Sige, gawin mo. Hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Kung may mangyari sa tatay ko, gagawaran ko ng buhay ang buong pamilya Smith. Ikaw, nangaakto ka ba? Ganun lang. May nawala sa akin na malaking gintong locket. Hindi ko pa nga naasikaso yon. Sa tingin mo, ilang patak ng dugo ng tatay mo? Makapapawi sa lahat ng ito? Eksakto. Ang gintong locket namin ninakaw ng tatay mo. Hindi lang yun nawala sa hangin. Tama ba ako, mga tao? Tama, eksakto. Hoy! Anong ginagawa mo? Ito ang bahay KO. Anong ginagawa mo? Ito ba ang gintong locket na sinasabi mong ninakaw ng tatay ko? Muntik mo na siyang mapatay. Anong nangyayari? Paano napunta rito ang gintong locket? Kung hindi lang para makakuha ng pera para magmahjong, hindi ko gagawa ng problema dito. Ay, nakalimutan ko. Nalilito ako. Inilagay ko lang ito ng maaga para hindi mawala. Mahal,
Hindi ko talaga sinasadya. Nasaktan na si Arthur. Kung aminin natin ang pagkakamali ngayon, baka tayo ay makulong sa pamilya Miller habang buhay. Ano ba ang problema? Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Ano? Tinatakasan mo ang responsibilidad? Hoy, ano ang sinasabi mo? Kung hindi dahil sa iyo at tatay mo na mahirap at mayabang araw-araw, may misunderstanding ba? Nagkasala ka at may lakas pa ng loob? Kung mahirap ka, dapat tanggapin mo. Kung gusto mong sisihin ang iba, sisihin mo ang sarili mo sa hindi pag-alam kung paano umasta. Sige, sige lang. Para sa Tommy, gusto ko sana ituring kayo bilang pamilya. Pero hindi kayo karapat-dapat. Trying to sumipsip sa pamilya Smith? Ha, tignan mo ang sarili mong estado. Karapat-dapat ka ba? At ang tatay mong basurero, karapat-dapat ba siya? Tama na. Sa lahat ng ito, hindi ba ito lang na minamata mo ang pamilya namin? Tama, minamata ko talaga kayo. Ang pag-aasawa sa pamilya Smith, ang pinakamalaking swerte sa buhay mo. Kung magpapatuloy kang magsalita ng kalokohan, lumayas ka lang dito. Sige, aalis ako. Ang pagiging manugang ng pamilya Smith, hindi ako karapat-dapat at hindi ko na gusto. Anong sinabi mo? Siya ang tatay na nagpalaki at nagbigay ng lahat sa akin. At siya ang kapatid kong babae na bago ko lang muling nakita. Ganito ang trato ninyo sa kanila. At dapat pa rin ba akong manatili sa pamilya ninyo? Hindi ko kayo mapapatawad. Sige. Bukas, makipaghiwalay ka kay Chloe at hindi mo isasama ang bata. Isa man siyang pasanin, ngunit hindi mo dadalhin ang dugo ng pamilya Smith. Tatay. Tommy. Huminahon kayong dalawa. Chloe, kailangan mong kausapin ang asawa mo para malaman niya ang kanyang lugar. Maaga namatay ang mga magulang ko. Inampun ako ni tatay nang wala akong ibang malapitan. Itinuring niya akong tunay niyang anak. Utang ko sa kanya ang lahat. Gusto ninyong iwan ko siya? Hindi ko kaya. Akala mo'y malaki ka na ha? Huwag mong kalimutan, kung hindi dahil sa akin na nagrekomenda sa Sterling Group, sa walang kwentang bachelor's degree mo, akala mo'y magiging pinuno ka ng pangkat. Eksakto. Kung wala ang pamilya Smith, wala ka. Nakakatawa namang pinuno ng pangkat. Aalis na ako. At ang paghamak na ito, hindi ko na ito tatanggapin. Ang kapal ng mukha mo. Mahal, huwag kang magalit. Manugang lang naman siya. Kung hindi makikinig ito, maghahanap tayo ng mas mabuti. Lalo na yung may tatay na basurero at kapatid na tagalinis ng kalsada. Si Chloe lang natin ang bulag na gustong makitira sa kanya. Sa mga magulang na tulad ninyo, ako ang tunay na bulag. Chloe, anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Tatay, sa lahat ng mga taon, ang paraan ng pagtrato mo sa tatay, nakita ko ang bawat bahagi nito. Kung paalisin mo si Tommy, sasama ako sa kanya. Chloe Smith, walang utang na loob na munting traidor, lumalaban sa sarili mong pamilya. Iyon ang kahulugan ng pagbabayad ng kabutihan. Tama si Tommy. Ang utang ng pagpapalaki ng anak ay mas malaki kaysa sa langit. Sa puso ko, tatay ay matagal na naging tulad ng biolohikal na tatay ko. Kaagad, pagkatapos kong manganak, bago mag-umaga, tatay ay gumising araw-araw para gumawa ng sopas para sa akin. At ikaw, naglaro ka ng mahjong kasama Martha. Isang buwan na ang nakalipas. Bakit mo binabanggit iyon ngayon? Matagal kang hindi nagpakita ng interes sa akin. Pero tatay, siya lang isang matandang basurero. Nagtipid siya sa pagkain at hindi bumibili ng bagong damit. Pero naalala niya na gusto ko ang date cakes. Tuwing pupunta siya sa pamilihan ng magsasaka, bumibili siya ng ilan para sa akin. Sa puso ko, matagal na siyang tulad ng biolohikal na tatay ko. Kung sa tingin mo ang pamilya Miller ay napakagaling, lumayas ka at pumunta sa kanila. Sige. Hindi rin gusto ng anak ko na magkaroon ng lolo na walang pakialam sa pamilya at maliitin ang mahirap. Tama, si Chloe. Ang lahat ng ginto at pilak sa mundo ay hindi makabili ng tunay na pagmamahal. Mga silk at satin ay hindi makakapagtakip ng bulok na puso. Honey, tinuturing pa ba niya ang tatay mo? Lumabas! Lumabas ka ngayon! Maaari rin akong magkunwari na wala akong anak na tulad mo. Ayos sa akin. Kunin mo ang mga salary card ko. Ay nako, ang pera sa 2 card, ilipat ko at ginamit sa sugal matagal na. Chloe, wala ka ba talagang konsensya? Ang tatay mo ay nagtrabaho ng buto-buto para palaki ka ng mahigit 20 taon. At ngayon, pinipilit mo siya sa ganitong sitwasyon? Gusto mong hatiin ang pamilya, ang munting salary, maaari mong isipin na ipon ko sa pagre-retiro. Kung gusto mong kunin, walang pagkakataon. Hindi ba ikaw ang nagsabi na bata pa tayo? Kaya mag-iipon ka para sa amin. Tutulungan mo kami bumili ng bahay. At ngayon,
Tinatawag mo itong ipon sa pagre-retiro? Ako ang nagpalaki sa'yo ng 20 taon. Anong problema kung gagastos ka ng konting pera mo? Gusto mo bang ibalik? Sige, kung gayon, lumuhod ka. Yumuko ka ng 3 beses sa akin. At aminin mong nagkamali ka. 40 na. Kung hindi tayo mag-transfer ng pera agad, magkakaroon tayo ng penalty. Chloe, siguro, pwede nating makiusap ulit sa landlord. Humingi ng ilang araw pa. Tommy, anong nangyayari? Claire, ganito ang sitwasyon. Bumili kami ng second-hand bahay, Chloe, at ako. Kailangan naming magbayad ng down payment na 400,000 piso. Pero ang tatay niya, hawak ang pera at ayaw ibigay. Kung hindi kami makakapagbayad ng down payment sa alas 5 oras, kailangan naming magbayad ng penalty na 800,000 piso. Tommy, pinutol mo ang ugnayan sa mayamang biyen ng lalaki mo para sa akin at tatay. At ngayon, nawawala ang pera at ang bahay. Nagsisisi ka ba? Wala akong pagsisisi. Ang tatay ko, itinuring ako bilang sariling anak. Siya lang ang nagpalaki sa akin. Ang maibibigay ko para sa kanya ay hindi sapat. Ang kinaiinisan ko ngayon ay ang pagiging walang kwenta ko. Nadadamay Chloe at ang anak namin, napapahirapan sila kasama ko. Tommy, ang bahay mo. Bibilhin ko iyan para sa'yo. Oo, tao. Isa ka lang tagalinis ng kalsada. Alam mo ba kahit ang kahulugan ng 400,000 piso? Malaking halaga ng pera iyan. Hindi ka natatakot magsalita ng malaki? Maaring mahirapan ka sa sarili mong mga salita. Claire, ano ba ang pinagsasabi mo? 400,000 piso iyan, hindi 40 piso. Claire, alam kong gusto mo talaga kami tulungan. Pero kahit na meron ka talaga nito, hindi kami makakatanggap. Chloe, ang hipag mo dito, wala ba sa katinoan? Paano makakaipon ng 400,000 piso ang tagalinis ng kalsada? Siguro naglilinis siya ng kalsada na gawa sa ginto. Hindi 400,000 piso iyan. Nakita mo? Ang malaki mong salita, sumabog sa mukha mo. Hindi mo na mabawi ngayon, di ba? Ang ibig kong sabihin, hindi lang iyan ang down payment. Ano ang kabuuang halaga ng lumang apartment? 1.2 milyong piso. Sige, 1.2 milyong piso. Bibilhin ko iyan para sa inyo ng buo. Isipin mo iyan bilang regalo para sa Tommy at Chloe. Regalo sa kasal. Medyo ilang taon lang late, iyon lang. Claire, alam kong may magandang intensyon ka, pero hindi kami makakatanggap ng perang ito. Claire, alam kong sinusuportahan mo kami, pero sobra-sobra ang mga pangako mo. Mahihirapan tayong umatras. Magaling ang palabas ninyo. Isang gustong magbigay, 2 ayaw tumanggap. Ha, kung talagang makakapaglabas ka ng 1.2 milyong piso ngayon, tatalon ako at kakainin ang sombrero ko. Eksakto. Tigilan mo yan. Claire, seryoso ka? Sige, pindutin mo. Gusto kong makita paano mo gagawang 1.2 milyong piso. Natanggap ang bayad sa Alipay, 1.2 milyong piso. Yan ba? Totoo? Ano? Talagang naipasa? Paano posible yon? Nagtagumpay talaga. 1.2 milyong piso talaga. Ano? Paano kaya iyon? Hindi ako naniniwala. Tingnan ko. Patay ba ang telepono mo o hindi mo na kayang magpanggap? Claire, ibigay mo ang telepono mo. Tingnan natin ang record ng transfer. Kumusta? Binibining Sterling, gising na, si Ginoong Miller. Talaga? Astig! Papunta na ako. Oh, tama. Kumuha ng pinakamahusay na caregiver para sa tatay ko. Alagaan siya ng 24 na oras. Ginseng, pugad ng ibon, sea cucumber ikuha mo lahat. Ginseng at pugad ng ibon, ha? B. Ang galing ng pagtatanghal. Chloe dear, ang hipag mo talaga, hindi naging aktres. Sayang talaga, eksakto. Tommy, Chloe, tara na, sa ospital. See ya. Tatay. Claire, Tommy. Nahiya ako sa inyong dalawa. Tatay, nabigo akong protektahan ka. Ako ang dapat humingi ng tawad.
Tatay, paumanhin tatay. Kung mas maaga lang sana akong tumindig para sa'yo, hindi ka sana nasaktan. Mga anak kong tanga. Narinig ko ang lahat kay Kevin. Ginawa mo yun para sa akin. Muntik ka nang makipaghiwalay kay Chloe. Sobra-sobra na ang nagawa mo para sa akin. Yung 1.2 milyong pisong utang sa'yo ni Claire. Kami ni Tommy ang magbabayad, unti-unti. Hindi na kailangan. Anong 1.2 milyong piso? Claire, saan mo nakuha ang ganoong kalaking pera? Nanghiram ka ba sa mga loan shark? Tatay, hindi ko ginawa yon. Claire, alam kong gusto mong ipagtanggol si Tommy. Suportahan mo siya. Pero makinig ka, huwag kang makialam sa mga loan shark. Ang pinagsamang interes ay kakainin ka ng buhay, Claire. Akala ko, Claire, saan mo ba nakuha ang ganoong pera? Kasalanan namin ni Tommy ito. Nadrag ka namin dito. Claire, desidido na ako. Kapag ako'y nakalabas na sa ospital, magkolekta ako ng mga bote, mga scrap metal. Babayaran ko ito para sa iyo. Hindi tatay, talagang hindi ako humiram ng kahit ano. Claire, sa worst case, ibibigay namin ang bahay. Bahala na. Ako ay isang lalaki. Paano ko hahayaan ang sariling kapatid na babae na magdala ng utang ko? Umalis na tayo. Ngayon. Hindi. Makinig ka sa akin. Talagang hindi ako humiram ng pera sa mga loan shark. Ang halagang iyon ay isang patak sa balde para sa akin. Dahil nagtatrabaho ako para sa Sterling Group. Ako ay kasama ng Sterling Group. Binibining Sterling, maari ba tayong mag-usap ng pribado? Sabi ng doktor, ang matandang Ginoo ay kakagaling lang. Huwag siyang masyadong mag-alala. Ang ilang mga bagay ay maaaring kailangan maghintay. Maghihintay ako hanggang gumaling ang tatay. Hanapin ang tamang oras para sabihin sa kanya. Claire, mahal. Ang mga kondisyon sa ospital na ito ay napakaganda. Siguro napakagastos, ha? Tatay, hindi naman talaga mahal. Halos pareho lang ng regular room. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. 8,800 box kada araw. Para sa akin, ito ay isang ordinaryong room lang. Mabuti naman at nakaka-relax. Kahit na, kapag ako ay na-discharge, tayo ay babalik sa nayon at magsindi ng insenso para sa lolo mo sa Ancestral Hall. Lolo, Kapag ang lolo mo ay namatay, hindi siya tumitigil sa pag-usap tungkol sa iyo. Ang pinakamalaking panghihinayang niya sa buhay ay hindi niya nakita ang sarili niyang apo na babae. para isipin, may taong nag-iisip sa akin hanggang sa kanilang huling araw. Sige tatay, kapag ikaw ay gumaling, ako ay sasama sa iyo. Sa ngalan ko, sa simbahan ng mga ninuno sa nayon ng kahoy, nagdonasyon ako ng 20 milyong dolyar bilang donasyon sa kawang gawa. Hayaan ng Marcus Jones mula sa sangay ng Sterling Group na magharap ng buong responsibilidad. Sa araw na matatapos ang simbahan ng mga ninuno, ako mismo ang pupunta doon para igalang ang ating mga ninuno. Binibining Sterling, dapat ba nating ipakilala ang iyong pagkatao? Hindi pa, bigyan natin ng sorpresa ang tatay ko. See? Tito Marcus, talagang todo ang tagapangulo. 20 milyong dolyar agad-agad. Ano yan para sa kanya? Sa yaman ng tagapangulo. Dapat ay hindi bababa sa ganito, 50 bilyong dolyar sa pinakamababa. 50 bilyon. Siya ay isang pambihirang tao. Ang nayon ng kahoy natin. Ano ang ginawa natin para magkaroon ng ganitong importanteng tao? Dapat nating alagaan siya ng mabuti. Bakit ang tabletang pang-alaala ng tatay ni Arthur nasa gitna mismo? Ang basurero Arthur Miller. Ayon sa mga talaan ng nayon, ang kanyang tatay, noong araw, ay ang doktor ng nayon na nagligtas sa lahat. Kaya ang kanyang tabletang pang-alaala ay laging nasa gitnang lugar ng karangalan.
Ginoong Jones, hindi ito katanggap-tanggap. Ang tagapangulo ay sanay sa pinakamagagandang bagay. Kapag bumalik siya at nakita ang gitna ng Ancestral Hall, pinagpupugayan ang tatay ng isang basurero, iyon ay malas lang. Paano kung magalit siya? Maaaring mawalan tayo ng trabaho. May punto siya, Tito Marcus. Aba, ano sa tingin mo ang dapat naming gawin? Itapon mo? Mukhang maganda sa akin. Narito ba ang Miss Claire? Ang form ng pagbabayad na ito, nangangailangan ng pirma ng miyembro ng pamilya para makumpirma. Kailangan niyang lumabas. Akin na ito. Ito. $8,800? Nurse? May mali ba? Walang mali, Ginoong Miller. Nasa pinakamaganda naming suite ka. $8,800 ito sa isang araw. $8,800? Pero sinabi ni Claire, $80 lang sa isang araw. Ah, dahil ang anak mong babae ay nagmamalasakit sa iyo. Hindi niya gusto na mag-stress ka sa halaga. $12,000 sa isang araw. 5 araw dito, $60,000 iyon. Ilang taon kaya magtatrabaho si Claire para dito? Ang matandang tulad ko, hindi ganoon ang halaga ng buhay ko. Bukas, ang seremonya ng pagsamba sa ninuno sa Ancestral Hall. Hindi dapat problema ang umalis sa ospital ng isang araw ng maaga. Kailangan mag-iwan ng sulat. Sabihin kay Claire na huwag mag-alala. Matigas ang ulo ng batang to. Hahabulin niya ako kapag nalaman niya. Claire, mas mabuti na ngayon ang pakiramdam ni tatay. Babalik ako sa nayon para sa seremonya. Huwag kang mag-alala. Ano ito? Ang tabletang pang-alaala ng tatay ko. Sandali. Ang tabletang pang-alaala ng tatay ko. Paano kaya napunta ito rito? Ginoong Smith. Nag-aabuloy ako ng ₱50,000. Sige na, pumila na kayo. Sige. Isang-isa lang, mga kaibigan. Lahat, pumila na kayo ngayon. Ginoong Smith, nag-aabuloy ako ng $600. Nag-aabuloy ako ng $1,000. Nag-aabuloy ako ng ₱50,000. $50,000. Wow. Ginoong Smith, hoy, tandaan mo. Ginoong Smith. Magtabi ka ng magandang pwesto para sa tatay ko. Siyempre naman. Ginoong Brown, isa kang alamat. Lahat, mag-aral kayo dito. Yan ang tunay na pagmamahal sa magulang na sinasabi natin. Ginoong Brown, napakalaking abuloy naman yan. $50,000. Agad-agad. Tagapamahala si Ginoong Brown sa Sterling Group. Kumikita siya ng 5 o 600,000 piso sa isang taon, madali lang. Yung totoong Sterling Group. MMHMM. Talagang first class na kumpanya yan. Walang duda. Yung Ancestral Hall ng barangay natin, alam mo, siya ang gumastos para sa pag-aayos. Anong ginagawa mo dito? Nangangalakal ka? Kinuha mo na ang tabletang pang-alaala ng tatay mo? Ikaw, Nasaan ang tatay ko? Binibining Sterling. Ang tatay ko talaga. Sinabihan ko siyang hintayin ako para sabay kaming umuwi. Ang lamig sa labas. Hindi pa ganap na gumagaling ang sugat ni tatay. Walang heating sa barangay. Paano kung magka-impeksyon ng sugat? Binibining Sterling. Paghahandaan ko na ang sasakyan para bumalik sa barangay. bakit ang tabletang pang-alaala ng tatay ko nakalatag sa labas? Napakasigasig niya sa nayon ng kahoy. Malaki ang naging kontribusyon niya.
Lumipas na ang mga iyon. Ngayon, pera ang pinag-uusapan. Gusto mong ilagay dito ang tabletang pang-alaala ng tatay mo? Magkano ang ibabayad mo? Magdonasyon? Wala akong ideya. Kailangang magbayad para mailagay ang tabletang pangalaala? Kung hindi mo alam, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang pinag-uusapan ng Ginoong Smith ay pondo para sa pag-renovate ng Ancestral Hall. Tama, tama. Ah, ganito ba ang pinag-uusapan? Nagmadali akong umalis, kaya ito lang ang dala ko. Hindi. Ang kaunting pera lang nito, hindi pa makabili ng bagong incenso burner para sa Ancestral Hall. Ang Ancestral Hall na ito ay hindi para sa tabletang pang-alaala ng kahit sino tabletang pang-alaala dahil gusto mong ilagay dito ang tabletang pang-alaala ng tatay mo. Pero hindi makapagdonasyon, huwag mong ipahiya ang sarili mo. Halos 10 na. Ano ang inaantay ng tagapangulo? Kevin, anong dala mo rito? Tagapangulo, narito ka na rin. Ang tagal kong naghintay. Kumusta na ang mga paghahanda para sa seremonya? Huwag kang mag-alala, tagapangulo. Halos handa na ang lahat. Mabuti. Tutulungan ka ni Kevin sa mga paghahanda. Titingnan ko ang seremonya. Opo, tagapangulo. Kayo, kung hindi ninyo ako bibigyan ng paliwanag ngayong araw na ito, hindi ako aalis kahit saan. Narinig ninyo ba iyon? Ang basurerong ito ay humihingi ng paliwanag sa akin. Ang seremonya natin ngayon ay para tanggapin ang Diyos ng yamang nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Makinig ka, Arthur. Sa seremonya ng pagsamba sa ninuno ngayong araw, huwag kang magkakagulo. Kung hindi, sisiguraduhin kong palalayasin ka sa nayong ito. At sino ba talaga ang gusto mong palayasin? Okay ka ba? Claire, Ito ang anak na babae ni Arthur Miller. Hindi siya kahawig niya. Tignan mo ang kanyang poise, ang kanyang style. Napaka-refine. Hindi ba ikaw ang isa noong isang araw? Ang tagalinis ng kalsada? Oo, siya iyon, Ginoong Brown. Sino ang nakakaalam kung saan niya hiniram ang mga fancy clothes na iyon? Ang mga damit talaga ay nagbibigay ng pagkatao sa tao. Sa baby shower, wala kang kahawig sa ganito. Ginoong Brown. Kami? Narito kami para sa seremonya ng pagsamba sa ninuno. May problema ka? Naghahanap ako ng personal maid. Sa pagtingin sa iyo, ang paglinis ng kalsada ay isang pagkalugi. Sabihin ko sa iyo, magtrabaho ka para sa akin. Babayaran kita monthly, $50,000. 50,000? Ang tabletang pang-alaala ng lolo mo? Makatutulong ako sa iyon. Rin. Ginoong Brown ay nagbibigay ng karangalan sa iyo. 50,000? Gaano katagal kailangan mong linisin ang mga kalsada para makuha iyon? Hindi. Talagang hindi. Arthur Miller, ibinabalik mo ang kanyang kabaitan sa kanyang mukha. Tignan mo siya, payat na parang rail. Walang laman sa kanyang mga buto. Hindi mukhang siya ay makakapagdala ng mga anak. Ginoong Brown ay nagkaroon ng husto sa kanya. Talaga, yun ang kanyang mabuting kapalaran. Gusto mo ang mabuting kapalaran na ito? Ano? Gusto mo akong panatilihin? Eksakto. Sumunod ka sa akin at magkakaroon ka ng kayamanan at luxury. Para sa akin, napakagaling ako sa pag-aalaga ng mga tao. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat? Sasabihin ko sa'yo. Kung hindi tayo magkakamag-anak, kailangan mong lumuhod at magmakaawa sa akin na parang aso. At kailangan mo pa rin pumila, hayop ka. Kung handang panatilihin ka ni Ginoong Brown, iyon ang pinakamaswerteng pangyayari sa buhay mo. Ano, inaasahan mo bang mabubuhay ka sa magulang mo?
Ang kubol na tinitirhan nyo, ano ang ipinagbubuhay nyo? Anong ginagawa mo? Kayong dalawa ay humihingi ng pabor, pero ang tindi ng ugali nyo. Yan ba ang pagpapahalaga sa pamilya ng mga Miller? Ikaw, Claire, Pinsan, anong dala mo rito? Narinig ko kaninang umaga may kaguluhan sa Ancestral Hall, kaya naparito ako para tingnan kung ano ang nangyayari. pakiusap, kumalma ka. Ang anak kong babae ay bata pa at hindi pa alam ang mga bagay-bagay. Huwag mo nang personalin. Arthur Miller, iba ka talaga. Wala kang wala ka. At ang anak mong babae ay hindi ka kayang sustentuhan sa pagtanda mo. Pero trinato mo siyang parang prinsesa. Naghahanap ka lang ng gulo. Ginawang Brown, araw ng pagkamatay ng tatay ko. Nakikiusap ako sa iyo. Magkaroon ka ng habag. Hayaan mo lang ako. Ilagay ang tabletang pangalaala ng tatay ko sa Ancestral Hall, please. Pinsan, kung tatanong mo ako, ang mag-amang ito ay dapat bigyan ng leksyon. Hindi ka dapat magpakalambot sa kanila. Arthur, humiling ka ng paumanhin sa akin. Hindi sapat. Maliban kung lumuhod ka at magmakaawa. Sa iyong mga tuhod. Bumaba ka ngayon. Gawin mo. Sige, luluhod ako para sa iyo. Tatay, nakikiusap ako sa inyong lahat. Hayaan mo akong ilagay ang tabletang pang-alaala ng tatay ko sa Ancestral Hall, please. Ngayon alam mo na kung paano lumuhod, ha? Uli na. Arthur Miller, anong pakiramdam ng sipa? Tingnan mo ng mabuti. Ganyan ang mangyayari kapag sumalungat ka sa Ginoong Brown. Magandang sipa, pinsan. Ang tatay at anak na babae na ito ay walang utang na loob. Kailangan silang turuan. Ikaw, basurero. Hindi mo man lang hinugasan ang mga kamay mo bago mo hinawakan ang pantalon ko. Paano mo nagawa ito? Sumobra ka na. Sumobra? Sabihin ko sa'yo, dalhin mo ang tabletang pang-alaala ng tatay mo ngayon. At umalis ka. Ikaw, Anong ikaw? Ang katotohanan na ako ay nakikipag-usap pa ng mahinahon sa isang matandang hukluban na tulad mo ay mas maraming respeto na kailangan mo. Hintayin mo lang ang pagdating ni Tito Marcus. Ang buong pamilya mo ay pwedeng lumuhod sa harap ko at hindi pa rin ito magiging mahalaga. Tatay, okay lang ba kayo? mga tao. Tandaan mo noon, may epidemya sa aming nayon. Ang tatay ko ay naglibot sa mga bahay para gamutin kayong lahat. Pero nahawa siya sa sakit at namatay. 42 taon lang siya nang mamatay. Ikaw, paano mo siya ginawa ng ganito? ngayon ang araw. Ito ang anibersaryo ng pagkamatay ng lolo ko. Hindi ko gustong mag-aksaya ng oras sa basura na tulad mo. Kahit isang segundo. Lumuhod ka. Mag-apologize sa tatay ko. Pagkatapos, umalis ka. Lumuhod ka. Mag-apologize ka sa tatay ko. Tapos, umalis ka. Sandali. Tama ba ang naririnig ko? Ako ang VP ng branch ng Sterling Group. Gusto mo ako'y lumuhod at mag-apologize sa'yo? Nagpapanggap ka. Pwedeng umalis ka na? Hinampas mo ako? Talagang hinampas mo ako? Ano? Kailangan ko bang tingnan ng almanak bago kita sampalin? Siya, Claire Sterling. Malalaman mo kung gaano kabigat ang bayad para sa sampal na ito. Ang Tito Marcus ko ang pangkalahatang tagapamahala ng branch ng Sterling Group, sabi niya. Ang Ancestral Hall na ito, kailangang magbigay daan para sa God of Wealth. Ang tabletang pang-alaala ng lolo mo, ibaba, gusto mo o hindi? Marcus Jones. Ganito ba ang turo niya sa'yo? Claire Sterling, sino ang nag-utos na tawagan mo ng ganito ang Ginoong Jones? Ganong ba siya kahanga? Papapunta ko siya dito ngayon. Nagkanda ko ba?
Talagang ginagampanan mo ang pagiging artista. Marcus Jones, may 1 minuto ka para pumunta sa Ancestral Hall ng Neon ng Kahoy. 1 segundo lang ang late at tanggal ka bilang pangkalahatang tagapamahala. Tagapangulo, nasa pasukan ng nayon na kami. Agad. Marcus, may 1 minuto ka. Dalhin mo ang sarili mo sa Ancestral Hall ng Nayon ng Kahoy ngayon din. Ang tagapangulo ay talagang galit na galit. Ano ang nangyari? Ginoong Jones, 55 segundo. Mas mabuti kang tumakbo. Tama, sige. Takbo. Galing ako sa branch office ng Sterling Group. Paano mo nagawa ang ilagay ang kamay sa akin? Ano ba ang hinihintay mo? Hawakan na sila, Ginoong Brown. Siya ay magbibigay sa iyo ng malaking gantimpala. Ano ang ginagawa mo? Alisin mo ang mga kamay mo sa anak na babae ko. Ikaw, ang ginagawa mo ay illegal. Pakawalan mo ako. Paano mo nagawa ang gawin ito sa akin? Sigurado ka ba na maaari mong hawakan ang mga kahihinatnan? Mga kahihinatnan? Ito ay kami lamang na nag-detain sa iyo. Kahit nakalahati sa pagkamatay ay bugbugin ko ka. Hindi ako makakakuha ng anumang problema. Sige, sasama ako sa'yo. Ikaw ang pamangkin ni Marcus Jones, di ba? Sana naman hindi ka lumuhod sa harap ko para makiusap. Matapang ka pa rin kahit malapit ka ng mamatay. Ang pinsan ko ang magtuturo sa'yo ng leksyon na hindi mo malilimutan. Tatay, huwag kang mag-alala. Hintayin mo ako dito. Babalik ako agad para samahan ka sa seremonya ng pagsamba sa ninuno. Claire, Akala mo ba makakabalik ka pa? Panaginip lang yan. Tara na. bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo ang anak ko. Pinalak ni Claire na suntukin ako. Magbabayad siya rito. Hintayin mo lang. Matandang hukluban. Ginoong Brown. Richard Smith. Bitawan mo ang anak ko. Claire, pasensya na, anak. Lahat, lumabas. Magbibigay ako ng mainit na pagtanggap sa binibining Sterling. Claire, feeling mo astig ka? Ipagpatuloy mo. Iyan ang kapalit ng paghampas mo sa Ginoong Brown. Hinampas ko ang taong karapat-dapat dito. Eh ano? Nagpapatak pa ng bibig mo? Ang Sterling Group dito ay isang korporasyon na pangunahin. Nakialam ka sa akin. Tapos ka na. Ang buong pamilya Miller ay tapos na. Kayo ang mga tapos na. Marcus, at bawat isa sa inyong mga Smith. Ngayon, kahit lumuhod kayo at magmakaawa, wala itong magagawa sa inyo. Lumuhod sa iyo? Nawala ba ang isip mo? Hindi mo lang alam kung kailan huminto. Claire, parang hindi mo pa rin nauunawaan ang nangyayari. Siya, bilang nakatatanda sa iyo, hayaan mong linawin ko ang mga bagay para sa iyo. Hinahamon kang lumaban? Ngayon, turn ko na para bigyan ka ng sentido. Hindi pa rin gising? See you na. Bibigyan kita ng leksyon ngayong araw. Makinig ka. Maraming tao ang gusto akong mamatay. At ikaw ang pinakamababa sa lahat. Maghintay ka lang hanggang makalabas ako. Ikaw, paslit na bastos, ang lakas ng loob mong manuntok kay Ginoong Brown. Papatayin kita. Aray! Papatayin kita. Maghintay ka lang. Nasaan na nga ba ang lahat? Bumalik ka rito ngayon din. Papatayin ko itong paslit na bastos. Tito Marquez. Tito Marquez, nandito. Nandito na si Ginoong Jones. Jason, nawawala na ba talaga ang isip mo? Jason, sino ang sinabi mong papatay mo? Hey, Tito Marcus. Tito Marcus, dumating ka na. Kung hindi ka dumating, pinatay na ako ng baliw na babae. Tulungan mo ako! Ginoong Jones, ang babae ay hindi na kontrolado.
Mahilig kang manakit, ha? Ngayong nandito ang Ginoong Jones, tingnan natin kung gaano katagal magiging matapang ka. Claire, tapos ka. Ginoong Jones, siya ay katulad ng walang utang na loob na ama. Wala siyang pakialam sa iyo. Marcus, ang pamangkin mo at mga alipores niya ay tunay na tapat. Tingnan mo siya. Sinubukan naming kausapin siya ng mahinahon. Hiniling namin sa kanya na huwag guluhin ang seremonya ng pagsamba sa ninuno ngayong araw. Pero ayaw niyang makinig. Pinagbuhatan pa niya ako ng kamay. Tingnan mo, namamaga ang mukha ko parang lobo. At ipinag-utos niyang lahat tayo ay lumuhod at yumukod para humingi ng tawad sa kanya. Wala siyang pakundangan. Eksakto? Claire, Light. Sabi ko sa'yo, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Mga kahihinatnan? Ikaw ang hindi makakayanan ang mga kahihinatnan, sigurado ako. Tito Marcus, ano ba ang nagawa kong mali? Nangahas ka pang magtanong? Tito Marcus, maliwanag na may hindi pagkakaunawaan. Jason, naging sobra ba akong mapagbigay sa'yo? Nangahas ka pang hawakan siya. Alam mo ba kung sino siya? Sisi, yeah. Isa lang siyang tagalinis ng kalsada. Basurero lang ba ang tatay niya? Tumahimik ka. Tangang bulag. Tagapangulo, nabigo ako sa aking pamumuno at naging maluwag ang disiplina. Pakiusap, huwag po kayong magalit. Tagapangulo. Tito Marcus, nagkamali ba kayo? Tagalinis lang ng kalsada yan, di ba? Paano siya magiging tagapangulo? Ginoong Jones, hindi tama yan. Ang tatay niya ay ang basurero lang. Arthur Miller. Nagkamali ba kayo? Ang anak na babae ni Arthur Miller A. Ang tagapangulo ng Sterling Group. Kadiri, ang kanila ay nagtagumpay. Wala na tayo. Talagang wala na. Nakalaban natin siya. Patay na tayo. Marcus, ang branch office mo ay talagang nagpakita ng galing. Si Tagapangulo. Nanakot sa mahina, ginamit ang sariling batas, at gumawa ng krimen. Ano pa ang hindi gagawin ng mga tao mo? Pasensya na, Tagapangulo. Para sa ito, ako mismo ang aasikasuhin. Si, Hindi ko sila napigilan, kasalanan ko. Agad-agad ko silang paalis. Ipadala silang lahat sa presinto, hayaan ang batas ang humawak sa kanila. Tagapangulo! Tagapangulo! Mali ako. Nabulag ako sa kasakiman. Minaliit kita. Pakiusap, huwag mo itong ipagkait sa akin. Palayain mo na lang ako. Sinusumpa ko. Hindi ko na ito uulitin. ngayon kailangan mong pumila para makiusap. Claire, may mga bibig kaming kailangang pakainin. Richard, hindi niya kayang mawalan ng trabaho. At tiyak na hindi siya pwedeng makulong. Tagapangulo. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Pakiusap, alang-alang sa pamilya natin, kahabagan mo ako. Hindi ako pwedeng makulong, pakiusap. Bukod pa riyan, ako ang biyenang lalaki ni Tommy at siya ang biyenang babae niya. Pagkatapos ng lahat, pamilya pa rin tayo. Hindi mo kami pwedeng basta-bastang lipulin ng tuluyan. Ako ang lumilipol sa inyo ng tuluyan? Ako ang malupit? Ngayon yun na lang naalala na pamilya tayo? Nang ihagis ninyo ang tabletang pang-alaala ng lolo ko sa putik kanina, na may kayabang-yabang na itsura, at sinubukang itaboy kami sa Ancestral Hall, bakit hindi ninyo naalala na pamilya tayo? Ako. Nagkulang si Marcus Jones sa pamamahala ng kanyang mga tauhan. Siya ay ibababa ang ranggo at ilalagay sa probation. Salamat sa iyong kahabagan, Tagapangulo. Para sa inyong dalawa, mag-empake na kayo ng inyong mga gamit sa ngayon din, at umalis na kayo. Mula ngayon, ang Sterling Group at lahat ng kaakibat nito ay hindi na kayo muling kukunan. Tapos na ang pamilya Smith. Malapit nang magsimula ang seremonya ng pagsamba sa ninuno. Naghihintay sa akin sa labas ang tatay ko. Mauna po kayo, Binibining Sterling. Binibining Sterling, handa na ang lahat. Tatay, naging masamang anak ako.
Nagkasala ako sa iyo. Ngayon, ang apo mong babae, Claire, at ako, ay sabay na magdadala sa iyo pauwi. Tayo'y magyukod. Tatay, tingnan mo siya. Claire, bumalik na siya talaga. Ang anak na babae natin, ang taga-pamilya Miller, talagang nagtagumpay. Ngayon ako, Claire, narito para ipahayag ang tatlong bagay. Una, mula ngayon, ang mga tabletang pang-alaala sa Ancestral Hall ay aayos ayon sa seniority, hindi ayon sa kayamanan. Pangalawa, ang sistema ng ranking sa donation ay wala na. Ako mismo ang sasagot sa lahat ng gastos sa restoration. At sa mga susunod, lahat ng gastos ay magmumula sa tiwalang pamilya Miller. Ito ang kasunduan ng trust fund. Sisimulan natin ito ng 30 milyong piso para sa pagpapanatili ng hall, suporta sa edukasyon ng mga kabataan at pag-aalaga sa mga matatanda. Pangatlo, ang tatay ko, Arthur Miller, ay isang taong matapat. Sa kanyang pagiging magalang at mabuting ugali, simula ngayon, siya ay hinirang bilang lifelong honorary elder ng Ancestral Hall. Claire, tatay, hindi ko yata kayang gawin yon. Tatay, kapag sinabi kong posible, siguradong magagawa mo. Mga kasama, ngayon, ako, Claire Sterling, ay ibinabalik ang aking mga ugat. Hindi para magyabang, pero para sabihin sa lahat na ang integridad ng pamilya Miller ay hindi kailanman naging tungkol sa pera. Palaging tungkol ito sa puso. Sana makita ito ng Dr. Miller. Masaya siya ng sobra. Pinag-aral ni Arthur ang isang kahanga-hangang anak na babae. Ang aming nayon ay nakapag-produce ng isang tunay na tagumpay. Tatay, uwi na tayo. Claire, maraming salamat sa pag-uwi. Ang buhay ko, lahat ay nagkakaroon ng halaga ngayon. Tatay, ang anak mong babae ay narito na kasama mo.